Ayan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Batiin nyo nga po muna ang iyong katabi na isang mapagpalang umaga, kapatid. Sabihin nyo, isang mapagpalang umaga, kapatid. Isang mapagpalang umaga, kapatid. Kalabitin nyo yung katabi, kung gising na ba? Kalabitin nyo, kung gising na ba? Gising ka na ba? Ayan, hallelujah. Tayo magpuri sa ating Panginoon sa lugar na ito. Hallelujah, palakpak natin ating mga kamay sa ating Panginoon. Yes, Lord, we worship you. Worship the Lord in this place. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan may di kita'y magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon sa lugar na ito. Yes, Lord, we worship you. Ating palakpakan ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupuri.
papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagbubugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat harap, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Palakpak natin mga kamay sa ating Panginoon. Yes, Lord, we praise you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Pagpapalay bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Pagpapalay bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw lahat ng nilalang. Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Come on, church, let's worship the Lord. tapat kailanman, Hindi magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Minsan ba ikaw ang tunay na Diyos? Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah. Lord, We praise you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit, Lord. Napakasarap, Lord. Magpuri sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, wala kang katulad, Panginoon, Lord God. Dapat ka lamang, Panginoon, namin sambahin, Lord God, ang katotohanan at sa Espiritu, Panginoon. People, let's just continue to worship the Lord in this place. Don't mind your seatmate right now. Let's just focus our hearts and mind to the Lord right now. Hallelujah, Jesus. Ulitin ko man lahat ng hawit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad
Yes, Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Walang katulad, wala nang higit sa'yo. Walang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Walang katulad, wala nang higit sa'yo. Walang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Come on, church, open your mouth to the Lord. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Continue to fill us, Lord, with your presence right now, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. People, let's just continue to worship the Lord in this place. Hallelujah. Huwag tayong mahiya magtaas ng kamay para sa ating Panginoon. Yes, Lord. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 Wala kang katulad. ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian,
worship the Lord. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming Awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Minsan pa, ikaw ang tunay na Diyos. Come on, church. Let's worship the Lord. katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Come on, church. Let's worship the Lord in this place. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit, Lord. We worship you in this place. Dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Malakas po na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah! Wala po kaming ibang isisigaw, Panginoon, maliban lamang po sa iyong kadakilaan. Sapagkat nag-iisa ka pong Diyos na may-ari ng aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, salamat po sa araw na ito. Dahil minsan pa, Panginoon, binigyan nyo kami ng kalakasan, binigyan nyo kami ng pagkakataon, Panginoon, na makadako sa lugar po na ito upang sama-sama po kaming magpuri sa iyo. Sama-sama po namin ibalik sa iyo ang nararapat na pagsamba sa nag-iisang Diyos na napakabuti sa lahat ng pagkakataon, ang pangalang Jesus. Walang papantay, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, sapagkat nag-iisa kang pangalan sa silong ng langit na makapagliligtas sa buhay ng bawat isa sa amin ang pangalang Jesus. Kung kaya't, Lord, sa aming kalagitnaan, sa aming pagtitipong ito, wala po kaming ibang pag-uusapan maliban lamang po sa iyong kabutihan, sa iyong kabanalan, sa iyong kalawalhatian, Panginoon, at sa patuloy niyo pong plano na ginagawa sa buhay ng bawat isa sa amin ang sa gayon, Lord. Patuloy po ng buhay na ito na tinawag mo po at binago mo po ay magamit, hindi po ng gawa ng kaaway, kundi magamit
para lamang sa extension ng iyong gawain dito sa lupa, Panginoon. Because it is always our prayer, Lord, ng bawat isa po sa amin ay abutan niyo po na mainit po na naglilingkod sa iyo. Kaya Lord, salamat po for always reminding us to be always faithful unto you in season or out of season. Sapagkat hindi po namin nalalaman kung kailan ang eksaktong araw at oras na darating po kayo. Kaya ang bawat araw, ang bawat pagkakataon, ang bawat minuto ay paghahanda po sa mga tulad po namin na sa iyo po ay nagmamahal. Kaya Lord, maraming salamat po. Basbasan niyo po ang gawain ito at wala pong gawa ng kaaway ang siyang magtatagumpay sa aming kalagitnaan, bagos ang gawain lamang ng banal na Espiritu ang siyang makapananaig sa aming kalagitnaan. Lord, send your angels in the four corners of this fellowship hall, Lord God. At hayaan mo, Lord, walang gawa ng kaaway ang makakapasok sa buluwagang ito na magdi-disturb po sa amin, maliban lamang sa saturation of the presence of the Holy Spirit, wherein there is miracles, there is signs and wonders, Panginoon, na magaganap po sa buhay ng bawat isa sa amin, na sa iyo po ay makikinig, na sa iyo po ay sasamba, na sa iyo po ay patuloy po na lalapit, Panginoon. You have said in your word, in James chapter 4 verse 8, if we draw near unto you, you will draw near unto us, Lord God. Lord, lumalapit po kami sa inyo sa umagang ito. Likaan mo kami, Panginoon, ang dali sa ina puso. Nang sa gayon, Panginoon, malaya po ng iyong salita ay makapenetrate po sa aming kaloob-looban, sa aming inner heart, Lord, that will continue to transform our lives, Lord, from glory to glory, from victory to victory, Panginoon, from dominion to dominion, in the mighty name of Jesus. Maraming salamat po, Ama. Basbasan po ang mensahe na aming pong pagsasalasuluhan sa araw na ito. Ikaw lamang po ang mahayag, ikaw lang po ang patuloy namin mapakinggan. At kami rito lahat, Lord, ay tagapakinig po ninyo at ikaw po ang magsasalita sa aming puso. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po namin lahat ito tinitiwala at ngayon pa lamang, Lord, ay inaangkin na po namin ang tagumpay sa gawain ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang lahat ay magsabi po ng Amen and Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po, makakaupo na po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Batiin po natin ang katabi natin ng isang mapagpalang umaga po. Praise the Lord. Isa pong biyaya ang muli tayong magkasama-sama. Amen po, sapagkat ang araw na ito muli ay araw po ng ating pong Panginoon. Wala na po bang upuan sa likod? So, purihin po ang Panginoon sa biyaya po ng Panginoon sa oras na to. Ngayon tayo po ay nagpapatuloy po sa ating pong tema, which is talking about the 7 keys to 100-fold blessings. So, nilagay ko na po yung 100-fold blessing, meaning ito po yung 7 susi po para po mabuksan po natin. Ma-unlock po natin ang pinangako po ng ating Panginoon kay Abraham, nung siya po ay sumunod po sa instruction po ng ating Panginoon, planting the good seed. So, kung babalikan lang po natin, ang pinag-usapan po natin the last time is the first key po, number 1, God will multiply His word if believers sow God's word. So, naintindihan po natin, the only way para po mag-multiply po ang maaabot po ng salita ng Panginoon at marami po ang marating po ng salita ng Diyos, tayo pong mga kanyang tinawag or mga believers po, dapat tayo po ay nagtatanim ng salita po ng Panginoon. Tayo po ay nagsusow, ibig sabihin nagpa-plant po tayo ng salita po ng Panginoon because that's the only way God will multiply. Because meron tayong trabaho, may function ng Diyos para sa atin at tapos na yung function niya, naghihintay lang po ng function ng bawat isa po sa atin. Every time nagpa-function po tayo, na-activate po yung function ng ating Panginoon. Because sabi nga po sa ating pinag-aralan, yung paglago ng isang ubasan po ay nakadepende po sa pagsunod po natin sa kalooban ng Panginoon. Nang sa gayon po, mag-activate po ang pangako ng Diyos sa bawat mananampalataya. Number 2 po, key number 2 po, the last time po, last Sunday po, tinuro sa atin ng Pastor Dong, if believers make disciples who are obedient, God will multiply them. So pag ang bawat believer po, makikita po ninyo, yung 7 keys po na ito, ay nasa chronological order po siya. Ibig sabihin, prerequisite po
yung key number 1 is prerequisite to key number 2. Pag sinabi natin prerequisite, hindi po mangyayari na magkakaroon ng disciple without believers. That's why the first step is to sow the seed of God. Kailangan natin magtanim. Kailangan natin humayo at mag-Bible study, mag-cell group, para po yung mga tao po na ini-invite natin sa mga small gatherings ito ay mapahayagan po natin ang salita ng ating Panginoon. At alam naman natin, kapag naipahayag natin ang salita ng Diyos with all our heart, we believe na nagtitiwala tayo sa Diyos na ang Diyos po ang magpapalago nito. So, pangalawa, sabi nga, kailangan, pag nakakilala ka na sa Panginoon, you are now part of the body of Christ or believers of Christ, ikaw po ay may transition kang gagawin. Dapat makarating ka doon sa discipleship. And you will not be a disciple of Christ without undergoing a mentorship. Sabihin nyo, mentor. Kailangan po natin ng isang mentor. Or maraming mentor. Mas maganda, sabi ng Proverbs, mas maganda pag marami tayong advisors. So at the same time, this is what we call mentorship. So kailangan natin ng mentor. Why? Kasi hindi po, ito pong key number 1, may gagawin tayo. Kasi sabi po ng discipleship natin, kung babalikan po natin, discipleship is helping people to understand, to believe, and most importantly, to obey God's way. So, ibig sabihin, kung ikaw po ay una pa lang nakakilala sa Panginoon, kung wala pong mangangalaga sa iyo, kung wala pong magme-mentor sa iyo, wala pong magdi-disciple sa iyo, walang magti-Timothy sa iyo. Timothy kasi si Paul, tinimothy niya si Timothy para maging young pastor. So, kung walang mag-aalaga sa iyo, ibig sabihin po, walang mag-aalaga po sa iyo, mahihirapan kang intindihin, mahihirapan kang paniwalaan, at higit sa lahat, mahihirapan kang sundin ang salita po ng Diyos. That's why, kailangan natin ng mentor. Kailangan po natin ng magtuturo sa atin. That's why sabi natin dun sa first key, yung role po ng ating pong mga teachers. And teachers are disciple of Christ. Sila yung mga followers of Christ. Kaya po, kailangan po natin. So, kailangan naglalago siya. So, kayo po, na mga naunang nakakilala sa Panginoon, wag ho kayo papayag na hindi po kayo magtuloy-tuloy po doon sa tao na nag-invite sa inyo. And ang responsibility rin po nung nag-invite sa inyo ay alagaan po kayo na turuan. But remember this, mahirap po magturo sa isang tao na ayaw naman pong magpaturo. Okay? Ang Diyos ang magpapalago ng mga butil ng salita na natanim sa atin, but may function po ang mga leaders na nagdala po sa inyo sa gawain po ng Panginoon. Their job is to make sure na makarating kayo, na maintindihan po natin ang salita ng Diyos, paniwalaan natin ang mga pangako ng Diyos sa kanyang salita, and most especially, apply natin ang mga salita ng Diyos by following this in our day-to-day life. Sapagkat doon po natin makikita yung tinatawag po natin transformation. Okay, doon po natin makikita. Kaya po, knowing this po, papasok tayo sa pangalawa, ay pangatlong key, which is leadership multiplication. Kaya po, ang topic po natin ngayon, it's all about leadership multiplication. Sabi po ng key number 3, God will multiply leaders if the church prepares leaders. God will multiply leaders if the church prepares leaders. Ang mga leaders, ito yung mga disciple. Disciple of Christ, not disciple of the pastor. Ang pastor ang ginamit or yung mga cell leader ang ginamit para maging disciple sila, but tayo po ay disipulo lahat ni Kristo. Ang point of reference natin is the Lord Jesus Christ. Bagaman tinitingala or tinitingnan po natin ang mga ginagawa ng mga leaders po natin, pero kailangan tumagos ang pagtingin natin patungo po doon sa ating Panginoon. Because darating po ang pagkakataon, may mga pagkakataon po na may masasabi po ang leaders natin at sometimes hindi maganda sa atin. Pangit or may wagang tunog na maririnig po natin. At kapag tayo po ay hindi nakatingin po doon sa ating Panginoon, mawawala po tayo sa ating pong paglilingkod po sa Panginoon. That's why, ito yung process. Kailangan makarating tayo sa maturity na ang titingnan na po natin na hindi na tao, kundi ang Diyos. And it take a lot of times to develop that kind of maturity. At ang keyword is magpatuloy. That's the keyword. May mga pagdadaanan tayo. Ang iba sa inyo, lahat tayo, dumadaan na po tayo sa mga trials and testings of life as a Christian.
Because when you started to become part of the family of God, life becomes a battle. Kasi puntirya ka na ngayon ng demonyo. Hindi na siya papayag na magpapatuloy ka sa buhay pakikipagrelasyon sa Diyos. Sapagkat alam ng demonyo kapag nagpatuloy ka na naglilingkod sa Panginoon, alam ng demonyo kapag nagpatuloy ka na sumunod sa kalooban ng Diyos, magiging matagumpay ang buhay mo, not just physically, but most especially spiritually. At alam din po niya na kapag lumalalim ka ng lumalalim ang ugat mo sa salita ng Diyos, lumalalim ng lumalalim yung ugat mo sa relasyon mo sa Diyos, kahit anong gawin niya, ay wala na siyang magagawa sa iyo. That's why, doon pa lang sa simula, nung makarinig ka ng salita ng Diyos at tinanggap mo si Kristo, pilit ka niyang ninanakawan. That's why life becomes a battle. Ang dami niyang binabato sa iyo. That's why kailangan natin ng mga tagapangalaga na magpapaliwanag sa atin, bakit nung maging Kristiyano ako, ngayon ko pa ito naranasan. Kung wala hong mga ngalaga sa atin, wala pong magtuturo sa atin, wala pong magpapaunawa sa atin, sa pamamagitan din po ng salita ng Diyos, sigurado po, hindi na tayo tutuloy. But remember po, ang pinakamagandang desisyon na nagawa po natin sa buong buhay po natin, nung magdesisyon po tayo, na kilalanin po natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Because yun lang po ang pwede magdala sa atin patungo sa langit. Maaring magiging mahirap po ang buhay natin dito sa lupa, sapagkat hindi tayo pinagpala na may panganak sa isang pamilya po, because may generational curses tayo na naranasan. Paulit-ulit kasi wala pong pilit na gustong tanggapin ang salita ng Diyos sa buong pamilya natin. From generation to generation, nagsasalin-salin po yung sumpa. Kaya inabot natin, pinanganak pa rin tayo sa pamilya na mahirap pa rin. And because mahirap tayo, marami tayong struggles in life. And same thing, kahit mayaman tayo, may mga struggle din in life. Magkakaiba lang siya. Pero lahat po may struggles. Pero when the time na nakilala natin ang Panginoon at tinanggap po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, doon po nagsimula. And this is the greatest and the wisest decision na nagawa po natin sa buong buhay po natin. And thanks be to the Holy Spirit na nagko-convict po sa atin. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, ito sa key number 3 po na to, so kailangan natin mag-multiply ng leaders kapag ang isang simbahan, ang gawain po ng Panginoon ay naghahanda ng mga leader. But of course, ang discipleship po mag-i-start. Laging mag-i-start po. Discipleship comes first because bago magkaroon ng leadership multiplication, kailangan mayroon mo ng mga discipleship making na ginagawa. Kasi yung mga disciple na ng Panginoon, ang proseso na ginagawa po na sa kanila, kaya meron tayong tinatawag na open cell group. Ang open cell group, dito tayo nagpapalagayan ng loob. Dito tayo nagtatanungan, dito tayo nag-share ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, at sa tulong at biyaya ng Banal na Espiritu na sumasama doon sa leader na nag-handle po sa atin, nabibigyan tayo ng insight. Napapaluwag ang kalooban po natin, na nababawasan yung bigat ng pinagdadaanan natin sapagkat natutugunan ito sa pamamagitan po ng karunungan ng Espiritu ng Diyos na ilagay dun sa tao na maingat po na nagsishare po ng salita ng Panginoon. And because naiintindihan mo na to, medyo lumuluwag ang karamdaman mo. At lumuluwag ngayon ang iyong pakiramdam. Kaya nagiging somehow, nagkakaroon ka uli ng pag-asa. So nagkakaroon ka uli ng desire na magpatuloy po na kilalanin ng Diyos sa mas malalim na kaparaanan. Kaya napakalaki po ng papel. Now, after that, nakarating ka na dun sa estado na ikaw naman ngayong nag-share, kailangan mas lalo kang ma-develop. At nandoon po, may mga mentor of mentors na mag-handle sa iyo. Mayroon tayong tinatawag na leadership cell group. Ibig sabihin, yung cell group, ang pinag-uusapan dito kung paano na tayo mag-handle ng mga tao na inilalapit natin sa Panginoon. It's not about our emotion na doon. Hindi na ito patungkol sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Hindi na ito patungkol doon sa mga tanong natin sa salita ng Diyos at sa mga pangako ng Diyos. Pagdating sa leadership seminar or cell leader po natin, o cell group po natin na leadership po, ang nangyari na po doon, nag-strategize na po tayo. Nag-i-input na po tayo sa kanila kung ano mga dapat natin gawin to extend the kingdom of the living God. That's why we are attending conferences para bigyan tayo ng mga insights, i-share sa atin yung mga experiences po nila na pinaranas ng Panginoon sa kanila, na tayo din na mga leaders po ay maranasan po natin yung nangyari sa kanila. Because ang Diyos na sinasamba nila at ang Diyos na sinasamba natin ay pare-pareho lang, nag-iisa. Kung nangyari sa kanila yon na mapalago nila ang gawain ng Panginoon ng matagumpay sa biyaya ng Diyos,
hindi po exempted at hindi po imposible na mapalago doon natin ang gawain na ito na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen po? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So nag-i-start lahat siya sa discipleship making. Because in discipleship, sa pamamagitan ng discipleship, doon po nadidevelop yung character ni Kristo sa buhay ng bawat Kristiyano. Okay? So discipleship siya. Why? Kasi ganito po yon. Sa process po na mayroon tayo sa mundo ngayon, ang dami na pong mga Bible schools. Bawat simbahan gusto magtayo ng Bible school because tayo po ay nagkakaroon po ng somehow na separation doon sa tinatawag natin denomination. Kaya minsan, hindi pwedeng pagsamahin yung mga different denominations sa isang fellowship because sad reality, may mga pride na spirit na nagpipenetrate na kami yung marunong, kami yung nakakalam ng tama, kami yung malaki. So may mga ganun pong realidad sa mundo, but that's not the teaching of the Bible. Ano po? So, may problema po kasi kailangan dumaan po sa discipleship making. Alam niyo po, marami pong mga Kristiyanong leaders ang bumabagsak po doon po sa mga kasalanan because sabi nga po ng isang pastor, nauna po silang maging pastor bago po nila naranasan ang transformed life na nagmumula kay Kristo. Ano pong ibig sabihin? But of course, hindi ko po dinidisregard or hindi binibigyan ng halaga ang Bible School. Sapagkat sa Bible School po ay marami tayong matututunan para mas maintindihan natin na mas malalim at tamang interpretation po ang salita ng Diyos. Kung matagal ka na pong nagpapastor at hindi mo pa na-experience po ang mag-Bible School, mas maganda na mag-undergo ka nun para somehow magkaroon ka ng understanding about the right theology sa interpretation po ng salita po ng Panginoon. Ngayon, marami pong mga vlogger ngayon na nagbibitaw po ng salita ng Diyos at minsan ang pinag-uusapan, it's all about yung mga controversies in the Bible. At minsan, doon tayo nagkakahiwa-hiwalay because may mga kanya-kanya tayong interpretation. So doon po pumapasok ang tinatawag po natin yung theology. So lalo na, nadagdagan pa ng AI. Sa AI ngayon, humarap ka lang sa kanya, nakaharap ka sa screen mo, tatanong mo lang na lahat ng gusto mo, kahit preaching. Magpipreach ka, maglagay ka na ng theme, bibigyan ka niya ng sagot. Di ba? Pag nagtanong ka sa AI, pag nagtanong ka po sa kanya, kisisi. Pag nagtanong ka sa kanya, isa lang ang tanong mo, ang dami niyang sagot. So, kailangan makapagbantay tayo. Kailangan nagko-consult pa rin tayo sa Bible. Kailangan nakikinig pa rin tayo sa mga pastors, sa mga mentors po natin. Otherwise, magkakaproblema po tayo. Dahil baka po, iba po ang kanilang, iba ang intention nila, I should say. Parang ganun po. Kaya po, marami pong mga pastors or marami pong mga Christian leaders po na bumabagsak. Tatlo po yung binabatonit ng demonyo sa atin, mga leaders. Most especially sa mga pastors. Ito'y matatagpuan po sa 1 John chapter 2, verse 16 to 17. Hindi ko na po nilagay dyan. Ang una po is the lust of the flesh, which is the love of women or sexual immorality. Second is the lust of the eyes, the love of money. And the last one is the pride of life, which is the love of position. Maraming mga pastors and Christian leaders ngayon na masyadong inclined sa title. Masyadong inclined, tapos na mag-aral nito, aral ng aral. Wala naman pong masama again, mag-aaral. But kung yung yung mga natapos mo, ang magpapalaki ng ulo mo, hindi ng puso mo, may problema ka doon. So the reason why nag-aaral ka, because hindi natatapos ang pag-aaral hanggat buhay tayo. But the very intention why you are studying the Word of God, because you want to know deeper kung ano talaga yung nais ng Diyos na mas magawa mo pa sa kanyang ubasan. Pero kung ang intention mo kung bakit nagpapalawak ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, because you want to be exalted, just like what Satan, magkakaproblema po tayo. Yun yung tatlo na yun na sinabi po ng 1 John chapter 2, beginning verse 16 to 17. Kaya po, kailangan natin may process po ng pag-aaral. Kasi sabi ko nga, may mga nagpapastor, pagkatapos ng high school, pinadala sa Bible school, nagtapos ng 4 na taon sa Bible School as their course, paglabas po niyan, pastor na. Again, hindi ko po yun kinikwasyon. What I'm trying to say, balansihin po natin, tingnan po natin ang mga nangyayari, bakit ganon. Because, maari,
Doon sa Bible school kasi, hindi yun yung tamang experience na maranasan mo talaga yung pinapagawa, yung ministry na mayroon po ang Panginoon. Kasi doon, mahirap pa nga doon Nag-Bible school kami ni Pastor Agrasa, mahirap pa nga doon, palakasan nga ng ihi doon minsan Pero ibig ko sabihin, again, sabi ko, walang problema po doon, nasa sa iyo na lang yun kung paano mo siya dadalhin. But ang isa na nakikita natin, conclusion, sa mga bagay na nanggaganon, because hindi mo na naganap yung transformation in their heart, the Christ character in their heart, hindi pa gaano na-develop, pero nagkaroon na kagad sila ng title as pastor. And because of that, nalulunod sila sa title nila at nagiging overpowered and over-authority po sila sa congregation na hinahandle po nila. And because of that, doon po tayo nagkakaproblema. That's why, salamat sa Diyos at dinadaan niya tayo sa process. Hindi tayo nagmamadali, pero hindi naman tayo nagmamabagal. Hindi tayo nagmamadali, pero hindi naman tayo nagiging complacent. Kasi ang kalaban po nung hindi nagmamadali is complacency. Meron tayong target, may goal tayo, because sabi natin, a goal without a target is just a dream. Gusto natin magkaroon tayo ng mga pangyayari na nagaganap sa atin every end of the year. May proseso, lalo na nung na-embrace na natin ang system na ginagamit natin ngayon, nagagawa tayo ng mga target. That's our goal. So, yun yung kaya kailangan natin, as part of our system, as part of our process, kailangan natin mag-develop po ng mga leaders na kung saan, katulad po natin, kailangan mayroon din transformed character na dinevelop po ang Diyos para sa atin. So, ganun po yun. So, kailangan po natin yan. Because, kung titingnan po natin si Jesus Christ spent more than 3 years just to develop His image and character to His disciples. Bago niya sinend. Bago niya binigay. Bago niya kinumission. So, ganun po yung ginawa ng Panginoon sa kanyang pagmiministeryo po dito sa lupa. And since siya po ang model natin, ganun po ang ginagawa natin. Nag-aaral tayo, nagde-develop tayo, minsan sinasama natin sila sa mga gawain po natin para ma-experience nila ng personal, pero hindi natin sila pinapahayo mag-isa. Lagi po silang may kasamang mga leaders. Dahil sa paghayo, nandoon yung totoong laban. Sa paghayo, nandun yung totoong mga sinasabi ng Bible. Doon ka makaka-encounter ng mga bagay na mararanasan mo talaga ang kamanghamanghang gawa ng Diyos. Kasi yun yung pangako ng Diyos If you go and make disciple, I will be with you always. Lagi mong kasama ang Panginoon pag ang lagi mong ginagawa ay ang salita ng Diyos na maitanim doon sa mga taong nangangailangan po nito. Yun po yung ginawa po ng Panginoon. And even po si Moises po, during his time as leader of the Israel, so mayroon po siyang 3 bagay na characteristics po ng isang tao na hinahanap niya bago niya gawin itong isang leader. Tingnan po natin itong salita ng Panginoon sa Exodus 18:21. Moreover, you shall select from all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them to be rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of tens. So kailangan may takot sa Diyos, kailangan punong-puno siya ng katotohanan ng salita ng Diyos, and the last one po, kailangan hindi siya hindi naman mukhang pera, hindi siya materialistic. Ano po? Natututo siyang maging kontento sa anumang bagay na mayroon siya, at nagsisikap siya na makamit niya ang bagay na para sa kanya, na nilaan ng Diyos para sa kanya. So ganun po yung characteristics po na hinahanap po ni Moses during his time. At matatandaan po ninyo, may pagkakataon po sa buhay ni Moses na nagrereklamo po siya sa Panginoon, bringing almost more than 2,000 people from Egypt going to the promised land. Kasi mga reklamador yung mga Israelites, nagrereklamo sa kanya, and to the point na sabi po which is yun yung context kung bakit po nabuo yung G12 system. So, nagrereklamo na po si Moises, na sabi niya sa Panginoon, pwede bang patayin mo na lang ako? Kasi ano ba what is the pleasure? Anong pleasure? Wala akong pleasure para dalhin sila. Ibig sabihin, okay lang kung halimbawa anak mo sila. Talagang responsibility mo na pangalagaan sila because nung ginagawa sila, nagkaroon ka ng pleasure somehow. Pero sabi ni Moses,
Pag tinignan mo, sinabi niya, ano bang pleasure nakuha ko para hawakan tong mga tao na to? Kaya Panginoon, kung hindi mo lang naman kami sasamahan, mas mabuti pang patayin mo na lang ako. At madalas po, or minsan po, ganyan din po ang nararanasan ng mga leaders po natin. Yung na-overthink tayo bilang tao na, Lord, ang dami ko nang ginawang paraan. Ang dami ng panalangin na ginawa ko, ang dami ng prayer and fasting na ginawa ko. Bakit hanggang ngayon, ang tigas pa rin ng kalooban ng mga pamilya ko, hindi ko pa rin sila madala sa Panginoon. And minsan, katulad ni Moises po, maaaring nagsasabi tayo ng ganinoon. But God is so good. Sabi niya, humanap ka ng 70 people. Nag-instruct ang Lord. At sabi din ni Jethro sa kanya, binigyan siya ng instruction ni Jethro, kasi kaya po sumasabog po ang ulo po ni Moses, sapagkat hinahandle niya lahat from small issues hanggang sa bigger issues, siya po ang nag-handle. Ganun po ang sitwasyon po ng simbahan natin in tradisyon. Si pastor lahat, 24/7. Kaya maraming tao ang ayaw magpastor. Kasi pag pastor ka, parang wala ka ng karapatan maging masaya. Kasi lahat ng problema ng congregation mo ay poproblemahin mo na rin. Pero hindi yun yung context ng Bible. Kaya may discipleship making para mayroon kang katuwang sa ministry ng Panginoon. And because of this, doon po yung na-develop na kailangan natin mag-develop ng mga disciple. Pag na-disciple na sila, kailangan ma-develop sila as a leader of leaders. Para may katuwang si pastor, mag-handle po ng mga sitwasyon sa loob ng simbahan nang hindi na po siya lahat. Ang mga bigger issues na lang ang i-handle niya ng senior pastor because meron ka ng mga associates, meron ka ng mga cell leaders na i-handle na ang kanila pong cell group. Ganun po ang nagiging sistema. That's why ang G12 system is not a doctrine. It is a system na pwede mong i-embrace or hindi. Pwede mong 100% i-embrace or pwede mo naman ayusin para magbagay sa iyong simbahan. So hindi ito dinidictate na sundin natin. Kinukuha natin ito because it is biblical. Yun po ang sinasabi. Kasi yun yung instruction din sa kanya ng Panginoon. Maghanap ka ng mga iba pang mga matutuwid para maging makasama mo. And which is yun po yung context na to. That's why ganun po ang ginagawa po natin. Ganun din ang ginawa ni Jesus Christ. Ang dami niyang disciples, ang dami niyang followers pala. Pero pinili lang niya yung 12 disciples na tutukan niya from time to time for over 3 years. So ganun po yung ginawa ng Panginoon. So ganun po yung ginawa po, sabi ni Jethro kay Moses, yung father-in-law niya, maghanap ka ng tao na ilalagay mo po sa position ng leadership, pero dapat mayroon silang tinatawag na integrity and right character. And integrity and character, hindi po siya nadidevelop overnight. Nadidevelop ito sa proseso ng pagsunod po natin sa Panginoon. So ganun po yon. Kaya po makikita po natin dito, yung desires po ng ating Panginoon, desire po niya na mag-multiply po yung impact natin as leader. Doon po sa kanyang congregation at doon sa mga nais niya pong dalhin sa pamamagitan po ng pag-multiply po ng mga leadership. Kailangan dumami ang leaders na mayroon pong integridad at mayroon pong character of Christ sapagkat doon po mapaparami po ang gawain po ng Panginoon. Tapos sabi natin sa key number 3, God will multiply leaders if the church prepares a leader. So basically, ang trabaho natin is to prepare leader so that God will multiply the leaders. So titingnan po natin bakit ganun ang instruction. So kunin po natin as a key reference po yung the parable of the wheat and the tares. Sa Matthew 13:24-30, sabi rito, another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while men sleep, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. Sabay po sila. Yung damo, tsaka yung buto na tumubo, magkasabay po silang tumubo. So the servants of the owner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? Sabi niya, di ka naman nagtanim ng parang ng grass? Bakit may tumubo din? Sabi niya, how then does it have tares? He said to them, an enemy has done this. The servant said to him, do you want us then to go and gather them up? Bubunutin ba natin itong mga damo na to? Kasi hindi naman natin tinanim yan. Makakaabala yun sa paglago ng mga tao na to, ay ng mga halaman na to. Pero ang sagot, but he said, no.
Lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Hindi pa kasi ang tamang panahon para umani. There is a time of judgment. So habang nandito pa tayo sa process po ng sanctification na dinidevelop tayo ng Lord, yung character niya, hindi natin pwedeng bunutin sila. Ibig sabihin, hindi siya dapat gawaan ng dahas. Kailangan sila laging ipanalangin kahit gaano katigas ang ulo nila. Because that's not ang magja-judge sa kanila ay walang iba kundi ang ating Panginoon. And sabi rin, let both grow together until the harvest. Ito yung challenge. Pwede naman sana, wag nang payagan ng Lord na sumabay na tumutubo or dumadami yung mabuting tao tsaka masasamang tao. But hindi tayo madidevelop kung wala po ang mga ito. Kasi nadidevelop po yung karakter natin dito sa mga makukulit na tao na nasa paligid natin. Na nagpapahirap po sa atin. Na gusto mo nang magalit, pero gusto mo maging fruit, magkaroon ng bunga ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya naisip mo, Lord, I want the fruit of patience. So hindi ka na nagagalit, nagtitiis ka. Minumura ka, kinukutya ka, pero sabi ng Lord, fruit of the Spirit is love. So may pangangailangan siya. Kahit pinagsabihan ka niya ng hindi maganda, ng mga nagdaang araw, ngayon nangangailangan siya at pinapakita sa iyo ng Diyos. So, kailangan mo siyang gawin because gusto mo magkaroon ng bunga ng pagmamahal. So, yun po yung ginagawa sa atin. Yun yung mga challenges natin. Kaya po, mahirap po magpatuloy sa Kristiyanong pamumuhay nang hindi tayo nagpapalalim sa relasyon natin sa Diyos at sa Kanyang salita. Kasi ganun ang kalagayan natin. And sabi rito, and the time of harvest, I will say to the reapers, first gather together the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. So, may tamang panahon. Mag-uutos ang Diyos sa tamang panahon, naaanihin po yung mga damo, itatali at susunugin. Pero itong mga magagandang halaman ay kukunin sila at dadalhin po siya sa lugar po ng ating Panginoon. Ganun pong pagkakasabi po ng salita ng Diyos. Ayan. Now, pag tinignan po natin, yung parables po na to, it explain kung paano po nangyayari po yung mga bagay-bagay po sa isang Kristiyano po. Now, tingnan po natin ang explanation po nito. Sa Matthew 13:36-43, then Jesus sent the multitude away and went into the house, and his disciples came to him saying, explain to us the parable of the tares of the field. Nakita nyo? Pinapaalis muna ng Diyos yung mga multitude, yung maraming tao, and then magsiset siya ng time para kausapin ang kanyang disipulo. That discipleship making. And training the leaders to become a leaders of many people. Yun yung ginawa ng Panginoon. Ini-explain niya yung mga parable. Kasi parable siya magsalita. Ini-explain niya ito dito sa mga tao na to na sumusunod sa kanya. And sabi rito, he answered and said to them, he who sows the good seed is the Son of Man. Sino daw nagtatanim ng good seed? Ang good seed dito is not the Word of God. Ang good seed dito ay mga leader. Mga disciple of Christ. Good seed. Sabi ron, he who sows good seed is the Son of Man. The field is the world. The good seed are the sons of the kingdom. Yan na. In-explain niya. The good seeds are the sons of the kingdom. But the tares are the sons of the wicked one. So ang salita ng Diyos ay buto siya. Tayo rin pong mga Kristiyano na dinevelop ng Lord, tayo rin po ay mga buto na itinatanim po, hindi ng tao, kundi ng Diyos. So, tingnan nyo to para hindi tayo masyadong ma-stress sa ministry. Tayo, ang trabaho natin mga Kristiyano ay magtanim ng salita ng Diyos. Hindi natin trabaho magtanim ng tao or ng leader para doon sa gawain ng Panginoon. Because ang may responsibility na magtanim ng tao na maghahayo ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya mapapansin ninyo, ang trabaho natin, mamaya i-explain ko po, may trabaho tayo na i-develop sila. That's our job. Pero hindi tayo natin trabaho na pilitin sila na dalhin sa lugar kung wala po silang conviction at wala silang instruction mula sa Diyos. So nakikita nyo, kaya po ang gagawin lang po natin mga leaders ay magtanim ng salita ng Diyos at palaguin sila ng palaguin, turuan ng turuan because darating ang pagkakataon sa patuloy natin pagtuturo sa kanila, maiintindihan nila ang salita ng Diyos.
As they understand the Word of God, lalalim yung kanilang relasyon sa Diyos. The conviction of the Holy Spirit mag-a-activate sa kanila. At doon nila mararamdaman, dito ako tinawag ng Diyos. Sino mag-uutos sa Kanya? Ang Diyos. Kaya kahit hindi mo siya utusan, sasabihin niyan, Pastor, magtatayo ako ng gawain sa manggahan. Nag-utos ba kami? Hindi. Because tinaniman na sila at narinig nila ang tinig ng Diyos. Kaya nagkusa silang magtanim sa manggahan. You get? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon for God's glory. So our job is to develop them. Prepare the leaders to become a good seed na itatanim ng Diyos kung saan niya gustong itanim. At kapag tinanim na sila ng Diyos, I believe, ipoprovide ng Diyos ang lahat ng kanilang pangangailangan. Katuwang po ang ating simbahan. So ganun po yung ibig sabihin po nito na sinasabi po sa atin ng ating Panginoon. So, yung task po natin sa God's kingdom, may certain boundaries. Okay, may boundary yung task po natin. Ang trabaho lang po natin ay ituro po, itanim po ang salita po ng ating Panginoon, but we cannot, however, force the people to obey and believe in their heart what we have said to them galing sa salita ng Panginoon. So, ang trabaho natin magtanim ng salita ng Diyos, pero hindi natin trabaho na pilitin silang paniwalaan tayo. Pilitin sila na sundin yung mga sinasabi natin. Because ang Diyos ang magpapalago noon. Kaya ang trabaho po natin mabigat din. Para makita nila na totoo ang sinasabi natin, ipakita natin sa buhay natin pang araw-araw. That we are disciple of Christ. Having a Christ character. Hindi man lahat, pero meron na tayong development. May transformation na tayo somehow. Because sanctification is a life process or lifetime process. Pag perfect ka na, wala ka ng kapintasan, kailangan pumunta ka na ng langit. Kasi magiging mayabang ka kung wala kang kapintasan. Kaya po, kahit gano'n na tayo kalalim sa Panginoon, mayroon pa rin tayong kapintasan. Pero darating ang pagkakataon, in God's perfect time, sabi niya, aayusin niya tayo without blemish, na wala na tayong dumi, at dadalhin tayo ng Diyos sa lugar na nararapat para sa atin, which is doon po sa kalangitan. So habang nandito tayo, may mga kapintasan tayo, pero salamat sa Diyos. Again, ulitin ko po, mahirap po magpatuloy sa ating sa relasyon natin sa Diyos, kapag hindi tayo nagpapalalim sa salita ng Diyos. Kasi yun lang po ang makakatulong po sa atin. And sabi rito, when Jesus saw... Meron ba ako rito? Ayan. Sabi rito, when Jesus saw the good seed into his field, in the world, massive multiplication growth will happen. Alam ko may nakalagay ako dyan. So mamaya na lang. So makikita natin, yung trabaho natin is just to teach the Word of God, just to prepare the leaders or the church to become leaders. Kasi ang mag-send sa kanila ay ang ating Panginoon. Sabi ng Matthew 13:37, binasa natin kanina, He answered and said to them, He who sows the good seed is the Son of Man. And sabi rin po sa Matthew 9:37-38, then He said to His disciples, the harvest truly is plentiful. Ang daming i-harvest, but the laborers are few. Uunti lang ang mag-aani. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Mananalangin ka para ang Diyos ay magpadala ng leader para isisend din niya doon sa laborers. Now, wag natin i-misinterpret. Kasi sabi ng iba, sabi ng Diyos, manalangin na lang tayo para siyang magpadala. Pero may trabaho tayo. Mananalangin tayo na mag-send ang Diyos na dumami tayo, pero yung pagdami na yun, hahanapin natin. Kaya ang panalangin natin, Lord, ituro mo po sa amin yung mga tao na una pa lang ay pinili mo na. Gamitin niyo po kami. Kaya humahayo po tayo kasi hindi natin madidiscover kung hindi tayo lalabas sa bulwagang ito. Kailangan natin lumabas because ang totoong laban ay sa labas ng four corners na to. Kasi sa apat na sulok na to, pwede tayong magpanggap na mabuting tao. Sa apat na sulok na to, during gathering, pwede tayong magpanggap na mabuti tayong tao, magalang tayo, mabait tayo, mahinahon tayo. Pero paglabas natin dito, hindi na natin mapipigilan yung totoong sino tayo. That's ay napakahalaga po
ng connection po natin sa Diyos because sa ganang sarili natin, hindi natin kayang magbago. Nababago tayo because sa presensya ng Espiritu na sumasa atin. Amen po. Kaya ganun po. So ang nagpapadala po ng mga aanihin natin ang Panginoon at ang trabaho natin is to prepare them to become a leaders, and when the time ay handa na po sila, ang Diyos ang magko-convict sa puso nila para i-send sila. So ngayon, tanong, ano ngayon ang trabaho na naman ng bawat isa sa atin? But before that, sabi rito, when Jesus sows a good seed into his field, the world, massive multiplication, growth will happen. Kapag si Kristo na ang nag-send sa isang tao para dalhin doon sa isang lugar na kahit kailangan niyang isaturate, siguradong mag-grow yun. Kasi hindi siya pilitan. Siya po ay by conviction and by instruction from the Holy Spirit. Amen? At when I'm studying this, alam niyo po, naalala ko yung Impanta, naalala ko yung Tanay. Ang dami ko pong natututunan. And then, sabi pa po rito, sabi ni Ken Kesey, you can count the number of seeds in the apple. Di ba? Pag pumitas ka ng apple, pag hiniwa mo siya, makikita mo yung mabibilang mo yung seed, 3, 4, yung buto na yon. Pero sabi niya, but you can count the number of apples in the seed. Imagine mo yung miracle, yung himala, yung ano ba tawag dyan? Yung misteryo, the mystery nung planting the good seed. Pag nagkuha ka ng apple, pag hiniwa mo siya, makikita mo it's either 3 or 2 or 4 na buto. Kayang-kaya mo siyang bilangin. Pero imaginein mo yung 4 na yon. Nag-exert ka ng effort, dinevelop mo yon, tinanim mo, binantayan mo, inalagaan mo, hanggang sa lumago siya, hanggang sa tumubo siya. You cannot count the number of apple na pwede niyang ibunga. Do you get the multiplication? Ganun po yon. Hindi po addition ng paglago ng simbahan. Magdadagdag ng isa. Hindi ganun. It's multiplication. Power by power. Kailangan ganun po yun. Ganun po ang principle niya. Kaya po, nire-remind tayo that wag tayo, kahit may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, kailangan natin magtanim. At pag ikaw ay leader, kailangan mo, kahit may pinagdadaanan ka sa buhay, kailangan mo mag-develop, kailangan mo ihanda ang church. The church is not just the physical. The church is the people being called by God. Tayo yung mga church. At kailangan tayo ihanda para doon sa mission na nais ng Diyos gawin sa atin. And when the time tayong mga leaders ay naghanda rin po ng mga leaders, makikita ng Diyos yun, ang Diyos ay kikilos sa ating kalagitnaan at magpaparamdam sa Kanya at magsasabi sa Kanya sa Kanyang pangitain na siya ay inuutusan ng Diyos doon sa lugar na dapat niyang puntahan. And because hindi na tayo nag-utos, kundi ang Espiritu na ng Diyos, I believe, hindi na natin yung pananagutan. Pananagutan na niya yun sa Panginoon. At kapag nangyari yun at naging obedient po siya sa instruction ng Lord, parang ganito. Mabibilang man natin na 3 pa lang ang nade-develop natin. Pero pag inalagaan natin yun ng totohanan at naitanim yan sa biyaya ng Espiritu ng Diyos, hindi na natin mabibilang kung gaano karami ang madadala ng 3 na yon. Nakuha niyo yung context ng paglago? That's why kailangan natin mag-aral at magpatuloy po na sumama sa layunin po ng ating Panginoon. Now, ito yung trabaho natin mga leader, discovering the hidden treasures in God's people. That's our job. Hindi natin trabaho ituro sila o utusan sila. Kasi ang Diyos ang maglalagay sa kanila. Bagaman may mga bagay tayo na somehow ini-instruct natin sila. But then again, pag hindi naayon sa kalooban ng Diyos, hindi rin talaga tatagal, mapapagod, uuwi, balik sa dati. Pero kapag ang Diyos na po nag-convict, kaya alam niyo sabi ko, nung pansamantalang tinigil natin ang Impanta, ang naging realization ko is that kasi hindi talaga obra yung, yes, nakita natin yung paghihirap ng mga pastors natin doon, na imagine mo ang hirap mag-travel going there, gigising sila ng madaling araw ng Sabado, tapos uuwi na naman sila ng hapon ng Linggo. May effort tayong ginagawa, pero makikita po natin kung hindi siya properly napag-aralan, I should say, katulad ng pinag-aaralan po natin ngayon. Kasi hindi po talaga pwedeng mag-mission mag-establish ka ng simbahan, ng Sabado at Linggo ka lang pupunta.
Kailangan ng panalangin, mayroon talaga tao doon na madidevelop. Or may galing dito na willing po mag-stay doon. Para ipanalangin ang lugar na yon, para tutukan yung lugar na yon hanggang sa makapag-develop, mahanap yung tao na pinili ng Diyos sa lugar na yon, at i-develop, turuan hanggang sa magtumayo siya sa sarili niya na naglilingkod sa Panginoon, saka mo siya ngayon i-endorse at lilipat ka na naman ng ibang lugar. So I believe, ganun yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. And that's why, medyo nagkakambyo tayo. Teka lang, baka, di naman, of course, hindi mawawala ng kabuluhan, ng mga pagpapagal natin doon, mga pera na hard-earned money natin doon, yung time natin, I'm sure, hindi po mawawala ng kabuluhan yon. Pero ang ibig ko sabihin, paglalagay po natin sa konteksto na nais ng Diyos, yung magkakaroon tayo ng wisdom, from the wisdom of the Holy Spirit, iba yung pinapagawa pala ng Panginoon sa atin. So, ganun po yun. So, we have to discover the hidden treasures in God's people. Yun yung trabaho. At hindi po ito madali. At hindi po madidiscover yung hidden treasures na mayroon kayo kung hindi kayo magpapa-disciple. Ay, thanks be to God, nag-initiate sina Sister Kat na yung kanyang cell group, yung kanyang campus ministry ay mag-undergo kami ng mentoring, leadership mentoring. Sa unang araw pa lang po namin, and I'm very thankful to the Lord, kasi ang unang dapat malaman, paano mo na sigurado na tinawag ka ng Diyos? So, may mga paraan tayo para alamin somehow, pero sabi ko nga sa kanila, ang Diyos ang magsasabi sa inyo, between you and the Lord, kung ano talaga ang calling mo. But mayroon tayong mga process na pwedeng gawin para somehow magkaroon ka ng hint, magkaroon ka ng kaunting kaalaman kung saan ka na i-incline. So may mga sinagutan kami, pinasagutan ko po sa kanila, at namangha sila, natutuwa sila, yung iba kinakabahan, kasi ako ba talaga to, ito ba talaga? So, pero makikita mo yung excitement sa kanila, na nagkakaroon po sila ng understanding doon sa kanilang pagkatawag. At hindi po yun mangyayari kung a-attend lang tayo ng a-attend sa Sunday worship service. Kailangan talaga natin, may mga mentors tayo. Kailangan may mga cell group leader tayo, na kapag nagpatawag siya ng gawain, kailangan nandun tayo para makapakinig tayo ng salita ng Diyos. At tayo rin, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Pag may mga tanong tayo na hindi natin naiintindihan, during cell group natin, pwede natin itanong sa kanila yon para maintindihan natin. In that way, na ganong proseso po, makikita natin lalago tayo, may ihanda po tayo, at maaabot po natin, madidiscovery po natin ng treasures na inilagay sa atin ng Diyos nung tayo po ay tinawag po niya. So makikita natin, kaya po, malaki ang trabaho ng mga leaders. That's your job. That's our job. That's our skills. Skill po yan na kailangan natin ma-develop ng isang tao become a good seed na itatanim po ng ating Panginoon para magdala po ng marami pong tao para sa Panginoon. So makikita natin, kapag nangyari po yon, magaganap yung itong tingnan po natin. Sa Mark 11, or Mark 1:17, sabi ng Panginoon dito, then Jesus said to them, "Follow me, and I will make you become fishers of men." Ito yung kinakausap po ni Jesus Christ, si Andrew, tsaka si Peter. So nakitaan ni Jesus Christ si Andrew and Peter ng ang top skills of leadership. Kaya nung makita niya yon, hindi siya nagdalawang isip, nag-take responsibility siya na alagaan ng dalawa na to. Pero ang una niyang sinabi, "Follow me, and I will make you become fishers of men." Kaya, because itong dalawa na to ay sumunod, kasi sabi ng Panginoon sa kanyang isip, kung ang dalawang ito ay susunod sa tawag ko, magiging disipulo ko to at magiging fishers of men to. Parang tayo rin. Pag tayo po ini-invite ng leader natin na sumama sa atin, sunod ka sa akin, sama ka sa fellows sa cell group ko. Why? Kasi nakikitaan ka ng leader, ng top leadership, gift of leadership na kailangan siyang ma-develop. At inuutusan siya ng Diyos, i-develop yon, i-harness yon. Kasi mining po ang believers ng mga leaders na kailangan po ng Diyos. Hindi po ito hinahanap sa mga unbelievers. Sa mga believers po, tayo po ay mina. At hindi yan madidiscover kung hindi po tayo mag-i-engage. Engage and expect. So sabi po doon, kaya makikita natin, so nag-spend ang Lord kay Andrew and Peter and the rest of the disciples for over 3 years. Dinevelop po niya itong mga tao na to. Pansinin po ninyo.
Di ba after 3 years po, sa kanya sinabi, go and make disciples. And sabi niya, pagdating po doon sa Book of Acts chapter 2, nung si Peter po ay mag-preach during the Pentecost Day, ilan ang nadala ni Peter? 3,000 people ang tumanggap sa Panginoon. Over 3 years din. Over 3 years, dinevelop sila ng Panginoon. Saka sinabi, go and make disciples. Tapos pagdating po, after 3 years naman po, over 3 years, dumating ang Pentecost Day. Tapos nagsalita si Peter ngayon about the gospel of the kingdom of God. 3,000 ang nakakilala. Hindi yung 2, hindi 3. 3,000 ang nakakilala sa Panginoon. Just like what Pastor Dong tell us doon sa story ni Reinhard Bonnke. Ayaw na niya. Gumigive up na siya. Pero we have to wait the perfect time of the Lord. Kaya kailangan magpatuloy na magpatuloy. Alam mo ang nangyari? Ilan? Millions ang nakakilala sa Panginoon because of His life. Kasi niyahanda rin siya. Sabi rito, believers need to prayerfully look into people's lives and see the deep deposits of God that lie waiting to be developed. That's our job. Kailangan natin nananalangin tayo prayerfully. Tayong mga cell leaders, manalangin tayo ng manalangin, hanapin sa kanila yung mga bagay na nilagay sa kanila ng ating Panginoon. Because we are all created by God with different perspectives and potentials. Kailangan sa madiscover. Sa New Testament po, mayroon pong 5. Sabi doon, sa Ephesians 4:11-13, and He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. May 5 spiritual gifts. May ibang gifts po na binigay sa atin, leadership gifts na binigay sa atin ng Panginoon, what we call the 5-fold ministry. So kailangan yan ma-develop, kasi pag na-develop at nakita po yan, natap yan po yung yun yung tinatawag natin, magpapalago po ng gawain po ng Panginoon. Yung mga bata na to, upo-upo lang yan, parang makikita mo, pero pag tinapyan ng mga leaders na naka-assign sa kanila, one of these days makikita mo, sila ay mga nakatayo na rin dito at naghahayag ng salita ng Panginoon. Amen? Sige, papalakpakan natin ng Panginoon. And another thing po, panghuli po, we have to i-equip natin yung saint to do the work. So, kailangan po natin trabahuin. Kailangan natin mag-equip. Sabi rito, God delights when we empower others to build His kingdom. Natutuwa ang Diyos pag tayo po ay nagdi-develop po at ini-empower po natin ang Kanyang katawan. That's why ang leader po, di ba, sabi natin, ang the right definition of leader, hindi yun patungkol yung spotlight sa Kanya. Ang totoong leader po, binibigyan niya ng opportunity yung mga tao na nasa under His care na sila po ay magtumayo. Alam niyo po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nagmi-meeting kami ng G12 dito with Pastor Pablo at nagkikwentuhan kami tungkol sa mga bagay na nagaganap sa loob ng simbahan. Alam, nagugulat sila. Kasi yung isang kasamahan namin, sabi niya, 2 lang silang nagpipreach sa simbahan. Nung sinabi namin, sa inyo, Pastor Ilan, sabi namin ni Pastor Gracia, 7 na po kami. Oh, grabe ah. Hindi ka pala, Pastor, nagpipreach every Sunday. Sabi ko, hindi. Sabi ko, meron na po kasing 7 kami. Nagpapalit-palitan po kami. So makikita mo, kasi very challenging talaga yun at makikita mo talagang maburnout ka pag ikaw lang ang magtatrabaho. But salamat sa Diyos dahil may mga tumatanggap ng call. So marami tayong nag-aaral, nagsalita ng Diyos, marami nagpapayag sa atin. And we are looking forward na hindi lamang 7, kundi pas marami pa ang magkaroon po. At ginagawa natin yung development na yan during our prayer and fasting. Sa hindi po nakakaalam, yung mga leaders po ninyo, tumatayo po yun dito para mag-preach during our prayer and fasting. Kaya po, join kayo sa prayer and fasting para makita po ninyo. And then next po, kailangan God delights. And sabi rito, the church must become an equipped fighting force knowing how to use spiritual weapons. Kailangan tayo yung nagde-develop. Pansinin po ninyo, simple illustration lang. Sa physical, hindi tayo papayag na yung untrained doctor ang mag-oopera sa atin. Tama? Hindi tayo papayag. Hindi rin tayo papayag na untrained, yung tinatawag natin, yung pilot, na magdadrive ng eroplanong sasakyan natin. Right?
Gusto natin trained sila. Naalala ko nga, mayroon akong client Gusto niya puro test the certified yung mga tao ko. Test the certified talaga. So, ibig sabihin, kasi gusto natin yung maayos na trabaho at maayos na kalagayan. How much more sa ating spiritual life? Papayag ba tayo ng mga untrained people ang bigla na lang natin isisend? Or bigla na lang natin nauutusan? Bigla na lang natin patatayuin? I'm sure hindi pwede yung ganon. That's why tinuturuan tayo ng Diyos. We have to equip the saint to do the work. And then, the next one po, sabi rito, leaders should confirm the call of God. Yung calling, it is between you and the Lord. At nagsisimula ang calling when the time you accepted Christ as your Lord and Savior. Doon nagsisimula yon. Nagsisimula ang call. But that call must be, maproseso siya para makarating po siya doon sa tinatawag po natin, yung pinili ka na, become chosen. So leaders should confirm the call of God. Tayong mga leaders, tayong magko-confirm ng pagkatawag nila. Kaya sabi dito sa Acts 13:1-4, now in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers, Barnabas and Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod, the Tetrarch, and Saul. Ito yung panahon po ni Apostle Paul at si Barnabas. Sabi dito, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now, separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. So being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus. Makikita natin, yung dalawang leader po na ito, nandun sila kasama nitong si Paul at si Barnabas. When they are praying, God confirmed to them through the Holy Spirit na si Apostle Paul and Barnabas ay dadalhin nila para sa mga hintil. Kaya ang sabi sa kanila, now separate to me. Mayroon pong confirmation from the leaders na yung dalawang dinidevelop nila ay dadalhin ng Diyos sa lugar na hinanda para sa kanila. That's why mayroon tayong mga mentors. Ang mentor natin, kakausapin ng Diyos yan to confirm. Brother Hakpin, ito yung confirmation ng Diyos doon sa tinatanong mo sa akin. Sister B1, ito yung confirmation sa akin ng Lord. As we pray, God will confirm through His Word and through the Holy Spirit. That's why, kailangan sa mga leader sa loob ng simbahan, mayroon silang open ear to the Holy Spirit. Otherwise, hindi natin maririnig ang tinig ng Diyos. In conclusion po, tapos na po ako. In conclusion, sabi rito, when people become good seeds, ibig sabihin, prepared, developed, discipled, are sown by the Lord of the harvest, Jesus Himself, into the world, a huge multiplication can begin to happen. Can begin to happen. And sabi po dito sa Mark chapter 10, 29-30, dito po ako magtatapos. So Jesus answered and said, assuredly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or father or mother, or wife, or children, or lands, for my sake in the Gospels, who shall not receive 100-fold now in this time. Houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and lands with persecution, and in the age to come, eternal life. Mas maganda yun sa Tagalog. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan, o ng mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Nakita niyo yung sekreto? Akala natin, hindi ko sinasabi, iwanan ninyo yung trabaho niyo ha. It's between you and the Lord. Again, hindi magko-confirm ang Lord gamit ang mga leaders, but mayroon ang confirmation sa inyo. Pero ibig sabihin, ito yung principle. Pag mayroon kang confirmation from the Lord na inuutusan ka niya na ito ang gagawin mo, at sinunod mo yon, sabi ron, ang sino mang iniwan niya, ibig sabihin talagang nag-sacrifice ka, dahil may calling ka, at may conviction ka, mayroon kang reference sa Bible, na tinawag ka ng Panginoon, sabi ron, tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ang mga iyon. Ibig sabihin, i-reproduce din ng Lord yon. Kaya lang, may process. May waiting time. At doon sa waiting time tayo sumasablay. Again, ito yung sinasabi ko madalas. Maraming mga pastor na
out of emotion, sabi nila, tinawag ako ng Panginoon magpapastor. Kaya nag-resign sa trabaho, biglaan, nag-minister, nag-full time. Dahil maliit ang simbahan, walang pang sustento sa pastor, ngayon, namumroblema ang pastor kasi nag-aaway na sila mag-asawa, wala nang maipakain sa anak nila. Kalooban ba ng Diyos na maghirap ang isang pastor at hindi niya mapakain ang anak niya? Hindi. May problema ba sa kanyang pagsunod sa Diyos? Wala sanang problema, pero tanong, perfect timing ba? Hindi. Kasi walang confirmation from the Lord. Sa mamabalitaan mo, para hindi magkahiwalay ang pamilya, kasi pastor ka na eh. Somehow, mahalaga na sa iyong pamilya, kahit anong challenges dumaan sa buhay mo, hindi mo papayagan maghiwalay kayo kasi that's the principle of the Bible. Kaya para maayos ang pamilya, bibitawan mo ang ministry. Magsasabatikan leave ka, magtatrabaho ka uli. So ano ngayon magiging patotoo natin? Pero nung tinawag talaga ako ng Diyos. Ito yung ibig sabihin na para maiwasan natin yung mga ganong bagay, kailangan talaga natin sa daanin sa malalim na pananalangin. Nang sa gayon, tama po yung maging conviction po natin. Kasi I believe, kung ang pagkatawag sa iyo ng Diyos, ang Diyos talaga ang tumawag sa iyo, sa ministeryo na yon, pag ang Diyos ang tumawag, hindi kanya pagkukulangin. If there is a calling, if there is a mission, there is always a provision. Laging ganun ang gagawin ng Diyos. Kaya sabi rito, tatanggap ng buhay na ito 100 ulit pa ngayon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig. May pag-uusig pa rin. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. So makikita po natin, mayroon tayong mga bagay na dapat nating tingnan. Apostle Paul was sown by God sa Roman Empire, sa Italia. Kasi Roman Empire during that time, ngayon Italia siya, doon siya dinala ng Panginoon. At nakita natin, ang daming tao na nataniman because of his life. Pinagkulang ba siya ng Diyos? Hindi. May pag-uusig? Madami. At kung pwede tayo pumili, sasabihin natin, Lord, susunod ako sa iyo. Pero pwede po bang huwag kong madanasan na dinanas ni Apostle Paul? Parang naalala ko, ang daming patotoo ni Pastora Gracia sa women's. Ang dami niya mga miracles na na-experience in obedience to the Word of God. So, syempre, somehow, tinitingnan siya ng mga women. Sasabihin niya, pwede po ba akong maging katulad ni Pastora, pero ayokong maranasan na pinagdanasan niya. Pwede ba yon? There is always a price to pay. Pag may mga miracle tayong gustong maranasan, pero willing din tayong dapat magbayad. Si Jesus Christ, binayaran niya ng kanyang buhay. Ano naging result? How many millions of people na nakakilala na sa Panginoon? Magaganap ba yon kung hindi ginawa ni Jesus Christ? Hindi. Siya yung first fruit natin. Siya yung unang bunga na nagsakripisyo at ito rin yung ginagawa natin ayon dun sa kanyang ginawa. Because gusto natin, maraming tao ang makasama natin na nagpaparada doon sa paraiso ng ating Diyos in times of judgment. Amen po. So palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya ang major lesson na dapat natin matutunan para maging mabunga po tayo, matuto po tayong mamatay sa sarili po natin. The greatest battle in life is ourselves. Sarili natin. Yun yung matinding laban natin. It's ourselves. Kahit diktahan tayo ng tao, kahit kutyain tayo ng tao, kahit pagsabihan tayo ng hindi maganda ng isang tao, nasa sa iyo pa rin yun kung paano ka sasagot. Nasa sa iyo pa rin yung paano ka magre-respond. That's why the battle, ang totoong battle, is within. At mahirap po mapagtagumpayan ang battle ng sarili natin separate from the presence of the Holy Spirit. That's why may devotion again tayo every day of our life, talking to God, asking His presence. Kasi may testing in life. May matinding pag-uusig na magaganap sa buhay natin. Bago ibigay sa atin ng Diyos ang ginawa, may testing muna siyang ipapadanas sa atin para maging responsable tayo doon sa biyaya na ipagkakaloob niya sa atin.
Kasi bago pa natin hingiin, alam na ng Diyos ang pangangailangan natin. Ang kailangan natin, para dumating sa atin yon, magpalalim tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Yung matagal nyo nang hinihingi sa Lord, naghihintay lang yun ng tamang pagkakataon. Pero kung tama din tayong susunod sa Diyos, hindi na magtatagal, ibibigay din sa atin ng Diyos yun. Kung talagang para sa atin yon, at magagamit natin yon para sa Kanyang kaluwalhatian. Because ang Diyos po, ay alam na niya ang dulo ng buhay natin. Kaya nga, nagsasubmit tayo sa Kanya para tama ang mahakbangan nating tatahakin. Kasi siya lang naman nakakaalam. And through His Word, sabi ng Psalms 119, 105, the Word of God is the lamp to our feet and the light to our path. Salita ng Diyos. Kaya kailangan natin magpalalim sa Panginoon. Now, yung patungkol po kung paano tayo mamamatay sa sarili natin, next Sunday, ituturo po sa atin kung paano natin mapagtatagumpayan po yun. Kalaki po ng pag-aaral po na ito. Because we really want na makatawid po tayo. This is my personal prayer and the prayer of the leadership po ng Holy Deliverance. Nanawa, lahat po tayo ay makatawid po at magamit tayo ng Lord para sa Kanyang kaluwalhatian. Because pag nagamit tayo ng Diyos, nandun po yung pagpapala na nakalaan para sa atin. Amen po? Amen. Sige po, tumayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, maraming salamat po sa oras po na ito for continuously reminding us, Lord, that we are here. You have called us, Lord, as your sons and daughters, Lord. Hindi para lang po maghintay ng oras at panahon na bababa ka po dito sa lupa. Meron po kayong instruction po sa amin na kailangan po kaming magpalago at kailangan namin maghanap ng mga mentors na tuturo po sa amin at ang mga mentors naman ay maging responsable na ingatan, turuan, ipanalangin, samahan ang mga taong inilagay sa bawat isa sa amin nang sa gayon maproseso sila ayon sa kalooban ng Diyos. Nang sa gayon may handa po namin sila bilang mga kamanggagawa po namin. Lord, help us to embrace this instruction that you have given to us, Lord. We know, Lord, na hindi po madali ito because mayroon kaming mga kanya-kanya po naming trabaho, mayroon kaming mga kanya-kanya gusto po naming maabot. But help us, Lord, to understand na ang mga naisin po namin ay nawa nakaangkla sa naisin po ninyo. Sapagkat kahit ano po yung pagpapagal na gawin po namin para maabot po namin ang naisin po namin, kung hindi ito yung kalooban nyo para sa amin, mapapagod lamang po kami. And at the end of the day, mababurnout kami at hindi kami magiging masaya. But kapag naintindihan po namin, Panginoon, na ikaw po ang nagbigay nito sa amin at pilit na namin itong sinusunod, kahit mahirap, maraming persecution, maraming struggles, but we believe and there is a confirmation from your word unto our leaders, Lord, na ito yung pagkatawag niyo po sa amin. Pipilitin po namin sundin to. Sa tulong at biyaya ng Banal na Espiritu, magtatagumpay kami. And at the end of this journey, alam namin, Panginoon, na sa amin po ang tagumpay dahil kasama ka po namin. Kaya Lord, maraming salamat po. Patuloy niyo po kaming turuan. Patuloy mo kaming i-mold, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Alisin mo, Lord, ang mga hindi magagandang karakter na mayroon kami, Panginoon, na hindi namin kailangan sa paghayo po namin, sa paglakad po namin, sa layuning nais po ninyo. Palitan mo ito, Panginoon, ng bunga ng Banal na Espiritu. Nang sa gayon, Lord, mightily, magamit mo kami at ma-expand po namin ang kaharian dito sa lupa. At sama-sama kami, Panginoon, magdidiwang. We will learn how to celebrate the victory of other people sapagkat we have this kind of heart and mind of Christ, Panginoon. Mahirap po i-celebrate yung tagumpay ng iba. Nawa, Lord, matuto kami na ma-celebrate ito sa tulong po ninyo. Nang sa gayon, magkaroon kami, Lord, ng malawak na kaisipan galing sa iyo. Nang sa gayon, every time, Lord, na nagtatagumpay ang mga kasamahan po namin, kami po ay nagiging bahagi pong kasama sa kasiyahan. And that, Lord, tunay po na magtatagumpay po ang bawat isa sa amin. At sabi rin po sa iyong salita, Panginoon, sa Ephesians, kapag ang bawat katawan, ang bawat bahagi ng katawan ay nagkumikilos ayon sa kanilang papel, ayon sa kanilang rule,
ang katawan ay mapapalaki at ito'y mapapanatili sa pamamagitan ng pag-ibig. Lord, nawa Lord, ang bawat isa sa amin ay matagpuan po namin ang aming papel sa ubasang ito. At habang ginagawa po namin ito, Lord, i-develop niyo po yung pagmamahal namin sa isa't isa. Pagmamahal na nakakangkla sa pagmamahal na binigay niyo po sa amin. Ang sa gayon, ang biyaya niyo po ay bumuhos sa kalagitnaan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo namin lahat ito tinitiwala at patuloy, Lord, na nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon sa lugar na ito. Yes, Lord. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay, ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa. Taas po natin mga kamay sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Glory to God. Makakaupo na po tayong lahat. At habang tayo po ay naghahanda sa ating mga tithes and offering, atin po munang pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Sabi po sa Philippians 4 verses 15 hanggang 19, sabi po doon, alam naman ninyo mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking pangangailangan. Nang umalis ako sa Macedonia, nung ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Verse 16, nung ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Verse 17, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Verse 18, ang liham na ito, ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko, ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At sa verse 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat na inyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So dito, kinumend ni Paul yung mga mananampalataya
no, sa Philippians dahil sa kanilang generosity, na ito ay very pleasing sa ating Panginoon. Ni-remind niya sila that God will always meet all their needs. And with this, we can take comfort in knowing that God will supply our personal daily bread just as He provided for the Christians in Philippi. Pero hindi ibig sabihin nun, dahil alam natin na ipoprovide ng Panginoon yon, yung lahat ng pangangailangan natin ay magiging tamad tayo, At hahayaan na lang natin na mahulog, o malaglag mula sa langit yung mga pagpapala. Kundi ibig sabihin nito, kailangan maging responsable tayo, maging masunurin tayo sa Panginoong Diyos, at sa Kanya lang tayo magdedepende, sa Kanya lang tayo aasa that He will take care of us. Faith is trusting, and trusting in His sufficiency, kahit na hindi natin alam kung paano ipoprovide ng Panginoon yung mga pangangailangan natin. Tulad ng isang magulang, di ba? Sa kanyang mga anak, he is there as a parent, to provide yung clothing, yung shelter, yung food ng kanyang anak. At ang bata, kahit hindi niya alam kung paano ipoprovide yun ng kanyang magulang, nandun yung total dependency niya, na ang kanyang mga magulang ay ipoprovide iyon. So, maliwanag na katulad din ng ating Ama, kahit yung mga pangangailangan natin, God is very pleasure, nakakaramdam siya ng kaginhawaan na ibigay sa atin lahat ng mga pangangailangan natin. Kaya umasa tayo na sa tulong at biyaya ng Panginoong Diyos, dahil sa Kanya lahat ng gagaling ang resources na meron tayo, hindi hahayaan ng Lord na tayo ay pagkukulangin. Sige po, tayo po ay yumuko, tayo ay manalangin. Lord, hindi namin kayang pantayan, Panginoon, ang binibigay mo sa amin. Ngunit ang puso namin ay nagtitiwala na sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon, hindi mo kami pababayaan at pagkukulangin. Lord, sabi mo sa 2 Corinthians 9:8, magagawa mo kaming pasaganain sa lahat ng bagay at higit pa sa aming pangangailangan upang sumagana kami para sa mabubuting gawa. Kaya nga, Panginoon, sa aming pagbibigay sa oras na ito, magamit po ito para sa pagpapalawak na iyong kaharian at marami ang matulungan at magpasalamat sila sa Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng biyaya. Lord, maraming salamat sa iyong provision, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa mga trabaho namin, sa mga negosyo namin, Panginoon, sa pagpapala mo, Panginoon, sa araw-araw sa amin, O God. Tunay nga, Lord, you are our provider, O God, at you are the source of everything that we have, Lord. Lord, bless your tithes and our offering today. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, tayo pong lahat ay maghulog na ating ikapo at handog. Muli po tayong mawit sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo.
Alam niyo ho, nakakatuwa dahil naalala ko ho, noon hong Sunday, di ba ho may sumayaw dito sa unahan? At nag-represent sila ng mga pastors. At di ba ho, 7 yun? Di ba po? Pero ang totoo nun, 5 lang yung may mga, anong tawag doon? May mga mask, di ba? So, ibig sabihin, 7 yung tumayo, mayroong 2 na wala doon na maskara. Okay, at palagay ko, may isang lalaki at isang babae. So, ibig sabihin, meron ng parating at pinagkaloob ang Diyos na karagdagang pastors. Amen. Glory to God. Sino kaya yun? Tingnan mo kayong katabi mo, sabi mo, ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Ayan. So, hindi aksidente na 7 yung sumasayaw doon. Hindi po ba? So, glory to God. Palakpakan nga ho natin ang ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat po ba tayo ay napagpala natin ng Panginoong Jesus? Say amen. Sabi po ng topic kanina, God will multiply leaders if the church prepares leaders. And it will only happen if we will all involve ourselves in the ministry of the Lord. Amen? Sige po, malakas na palakpak po ibigay natin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sige po, let's all raise our hands to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon Diyos, nakikita mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin. Lord, marami pong salamat sapagkat ano man ang mga pinagdaraanan ng bawat isa sa amin, Lord. Maybe ang iba sa amin, may mga struggles, may mga pains na pinagdaraanan. Hindi mo hinayaan, Panginoon Diyos, na hindi makadalo sa gawain na to. Panginoon, ang mga kapatiran namin, whether sila po ay nasa online, Lord, pinapanalangin namin ang patuloy, O Diyos, na pagkilos mo sa kanilang mga buhay. Ganon din ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, na nakinig na mabuti ng iyong salita. Patuloy ito, O Diyos, na lumago, Panginoon Diyos, ang aming pananampalataya. Lord, right now, we even pray, O God, for more understanding, O God, of your word. We pray, O God, for more compassion, O God, for people, not only in the church, O God, but even, O God, in our community. We pray, O God, for more people to accept you, O God, to accept Jesus as our personal Lord and Savior. And help us, O God, kami pong mga leaders, Panginoon Diyos, kami po ng mga tinawag mo, kami po, Panginoon, na tinanggap ka bilang aming sariling Diyos at tagapagligtas. Hindi kami mananatili, Panginoon, ng mga believers lamang. Lord, magiging disciples kami, Panginoon Diyos. And later on, Lord, tulungan mo kami that we will also be disciples and mentors, O God, in Jesus' name. Lord, help us, O God, to really be, O God, we pray, O God, for more disciples developed, O God, in Jesus' name. Lord, only, O God, for your glory. Right now, O God, we even pray, O God, for Pastor June, who delivered, O God, your word. Continue to bless him, O God, from head to foot. Continue to anoint him, O God. Continue, O God, Lord, to bless not only him, but even his entire family. Lord, anuman, Panginoon Diyos, ang kanyang ginagawa, anuman, Panginoong Yesus, ang naisan ng kanyang puso na magbibigay lugod sa inyo, kami hong lahat ay nandito, O God. Nakikiisa kami that you grant the desires of his heart. Patuloy, O Diyos, bigyan mo siya ng wisdom sa pamamalakad, Panginoon, ng bahay-sambahan, at patuloy, Panginoon Diyos, na patuloy mo siyang ilayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, O Diyos, in Jesus' name. Ganun din, Panginoon, ang inyong mga anak na nakataas ang aming mga kamay. Nandito kami, O Diyos, isinusuko, Panginoon, ang aming buhay. Lord, ikaw po ang may kinalaman kung bakit kami nagtatagumpay. Ikaw ang may kinalaman kung bakit mayroong promotion, kung bakit maayos ang aming pamilya, kung bakit maayos, Panginoon Diyos, ang aming kalagayan at kalusugan. Lord, we owe everything, O God, unto your hands. Lord, right now, as we temporarily depart, O God, in this place, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forever. Amen. Tapos na po ang ating gawain. God bless us all. Kumain po natin ang bawat isa.